Ang oyster mushroom ay malaki ang potential income at marami ang ating magagawa na produkto para ating pagkakitaan. Katulad ng mga sumusunod: mushroom chip, mushroom pastillas, mushroom cropic, mushroom chili garlic oil. Kaya halina at samahan niyo ako sa videos na ito para ibahagi sa inyo ang isa na naman business opportunity na pwede natin gawin. Magandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Blasito Mushroom Farm. Ating silipin ang kanilang mga preparation, papaano sila naging successful sa pagtatanim o pagpa-farming ng oyster mushroom. Ang kanilang ginagawa ay yung paghahanda ng mga fruiting bags para doon tumubo ang kanilang oyster mushroom. Ang mga material na gagamitin para makabuo ka ng fruiting bag na siyang pagtutubuan ng ating mushroom: 58% sawdust, 20% rice bran, 20% rice straw, 1% molasses, and 1% agri-lime mga kaparmers. Yan ang inyong kakailanganin para makabuo kayo ng fruiting bags na siyang pagtutubuan ng mga mushroom. Sa una mga kaparmers, pag hindi mo pa alam, medyo mahirap ang ganitong gawain. Pero once na ito ay matutunan mo, mapag-aralan, para ka na lang naglalaro. At para sa inyo mga kaalaman mga kaparmers, ang Blasito Mushroom Farm ay nagsusupply sila ng mga fruiting bags at mga iba't ibang klase ng mga produkto ng oyster mushroom. Kaya kung 100% kayong sigurado at gusto nyo magsimula sa oyster mushroom farming, maaari kayong bumisita sa kanilang Facebook page, Blasito Mushroom Farm. At base sa ating pagtatanong sa kanila, pwede kayong mag-reseller ng kanilang mga produkto, lalo na ang kanilang mga mushroom product na na-harvest galing sa kanilang farm. At ang kagandahan nito mga kaparmers, maaari kayong makapag-reseller gamit ang sarili nyong pangalan. Kung baga, ibibigay sa inyo ang mga mushroom chip at iba-ibang mga product na hindi nakapangalan sa kanila. Kayo na ang bahalang magpangalan sa mga nagpakapak na mga produkto. Sa ating mga kaparmers naman na gustong magsimula, napakasimple lang ang pwede natin gawin para makapagsimula ng mushroom farm. Ganito lang ang kanilang setup. Kailangan nakahang lahat para hindi takaw space. Kailangan lang nating mag-build or gumawa ng isang kamalig. Kahit hindi concrete, kahit pawid lang, kawayan at mga resources na makukuha natin sa ating probinsya. Pwede na yun mga kaparmers. At kailangan ang inyong kamalig na gagawin, kailangan nakasirado lahat. Kailangan hindi labas-pasok ang hangin kasi kailangan ng moisture ang ating mga oyster mushroom para makapag-produce ng amag na siya magsisimula sa pagtubo ng oyster mushroom. At pagkatapos ng ihang lahat ng fruiting bag, kailangan itong buksan sa likod mga kaparmers. Gamit ang cutter, kailangan hindi hahawakan ang mga material na nasa loob ng fruiting bag. Pagkatapos butasan, gagamit ng isang metal na kailangan hindi hinahawakan mga kaparmers. Minsan pa nga kailangan gumamit ng alcohol bago magsimula ang kanilang trabaho para siguradong walang bakterya na makakapasok at ibang mga mushroom ang tumubo dito. Diyan sa butas na yan, diyan magsisimula tumubo ang oyster mushroom mga kaparmers. Once na tumubo na, napakaganda nilang tingnan. Sa mga magtatanong naman mga kaparmers, makakailang harvest ba tayo? Based sa aking pagkakaalam, pwede tayo makapag-harvest dito hanggang 4 times or mas mataas pa dyan. Depende sa inyong diskarte. At pagkatapos natin magamit, hindi pa doon nagtatapos ang mga fruiting bag mga kaparmers. Wag po nating itatapon dahil pwede pa nating itong ma-recycle. Pwede lang natin dagdagan katulad ng ating mga binanggit na mga material. I-recycle natin, ibuhos natin ulit at dagdagan natin ng mga rice husk at mga sawdust mga kaparmers. At syempre kailangan ulit i-steam para mamatay lahat ng bakterya mga kaparmers. Sa kanyang paraan mga kaparmers, makakatipid po tayo sa pagbibili ng fruiting bag o sa paggagawa. Marami na ang kaparmers natin na kumita sa paggagawa ng oyster mushroom. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, pwede itong makagawa ng iba't ibang produkto katulad ng chili garlic oil, mushroom chip, mushroom cropic at mga iba-iba pang mga produkto na pwede niyong gawin. Pwede kayong dumiskarte katulad ng kanilang ginagawa, gumawa sila ng oyster siomai mga kaparmers. Diba ang galing? Marami na ang kumita mga kaparmers. Ang mga kumita, yung mga nagpatuloy.
at patuloy diniskubre at pinag-aralan ang ganitong produkto. Marami naman ang nalugi mga kaparmers kasi wala silang patient mga kaparmers. Sa farming business mga kaparmers, wala hong madali. Kung papasok tayo sa isang negosyo, kailangan natin aralin, kailangan natin masterin para kahit balibaliktadin man ang inyong negosyo, wala hong magiging problema. Alam na alam nyo ang mga diskarte. Based sa ating pagtatanong sa kanila, ang pinaka-excitement na ginagawa ang pag-harvest ng oyster mushroom mga kaparmers, lalo na ang pagpapaking nila dahil ang kasunod dito ay kita. Grabe, master na nila ang kanilang mga ginagawa, para na lang daw sila ang naglalaro at kumbaga ini-enjoy na lang nila ang kanilang ginagawa dito sa kanilang farm. At mapapansin nyo naman mga kaparmers kung gaano kalalaki, healthy at maganda ang kanilang produkto. Sa mga magtatanong naman saan po ang location dito, located po ito sa Pampanga. Puntahan nyo ang kanilang Facebook page, mayroong number doon, pwede nyong tawagan at direct kayong magkonsulta sa kanila at makakuha ng idea. At sabi kanila, handa silang mag-share ng kanilang idea para makatulong sa ating mga kapwa kaparmers at para maging business partner na rin. Sa pag-harvest naman mga kaparmers, kailangan piliin natin ang tamang sukat. Yung mga maliliit may iwan. At pagkatapos mag-harvest mga kaparmers, sa susunod na araw, kailangan tanggalin ang mga pinagputulan o pinagharbisan ng mga mushroom para matanggal at tumubo na naman ng bago. At pagkatapos mag-harvest, ito na ang kanilang produkto. Di pa dito nagtatapos mga kaparmers, pwede ito ibenta ng fresh, ilagay sa mga styro na maliliit, i-cover ng maayos. Kailangan hindi nakakahinga or hindi nakakapasok ang hangin pag once kayo ay nagbalot ng oyster mushroom. Kasi mas matagal ang buhay pag once hindi nakakapasok ang hangin sa pagkakabalot mga kaparmers. Pero bago yan binabalot, kailangan linisin muna lahat, tanggalan ng dumi at hugasan. At yung iba naman mga kaparmers, hihimayin yan, gagawin mushroom chip, mushroom krupik at marami pang iba mga kaparmers. Sa kanilang Facebook page, makikita nyo lahat ng kanilang mga produkto. At tulad ng aking sinabi, pwede kayong mag-reseller. Mag-message lang kayo sa kanila or tawagan yung kanilang number. At ito yung araw-araw na kanilang ginagawa. Kailangan hindi mo ito makakalimutan. Kailangan nyo mag-spray para sa kanyang moisture, umaga at saka hapon. Minsan 3 times a day mga kaparmers. Kailangan ang moisture mga kaparmers para tuloy-tuloy ang pagkabuhay ng amag mga kaparmers. Nagsisimula lang ito sa amag. Ang kasunod nito, magiging oyster mushroom na. At yan na ang pagkakakitaan. At sa inyong lugar, kung wala kayong mahanap na fruiting bag, ang Blasito Mushroom Farm ay nagsusupply din sila ng fruiting bag mga kaparmers. Pwede kayong bumili ng bultuhan at ibenta nyo rin sa iba mga kaparmers. Pero pwede rin pang sariling gamit nyo lang. Ganito naman ang mga ginagawa nila sa kanilang oyster mushroom. Tinatanggal lahat ng puno, lahat ng may itim, kailangan iwalay mga kaparmers. Naaalala ko mga kaparmers sa unang panahon ng bata pa ako, ang ganitong mushroom ay hindi ito pinapansin. Tumutubo lang ito sa mga bakod ng aming bahay mga kaparmers. Hindi ito napapakinabangan or walang pumapansin dito dahil sa unang panahon hindi pa high-tech at hindi pa ganun ang mga kaalaman. Pero based sa pag-aaral, ang oyster mushroom ay napakaganda at maraming vitamin na makukuha pag ito ay kinonsume ng tao. Kaya ang inaakala kong walang pakinabang noon at pinaglalaroan lang namin noon, ngayon pwede palang pasukin, malaking negosyo at malaki ang potential income. At ang kagandahan, pwede lang ito natin gawin o gumawa tayo na isang kamalig sa likod ng ating bahay. Kaya kung nagbabalak kayo pumasok sa farming business, ang pag-aalaga o pag-farm ng oyster mushroom ay pwede nyong idagdag sa inyong list. Mas mainam kasi na mas marami ang negosyo na ating susubukan. Kasi kung saan tayo magtatagumpay at saan yung ating mga master, doon tayo mag-focus. Kaya kung nakaya at napag-aralan ng Blasito Mushroom Farm, kung kaya nila, kaya din natin yan mga kaparmers. Bakit hindi natin subukan? Wala naman mawawala kung papasokin natin o susubukan. Kaya kung sa tingin mo, wala pang oyster mushroom sa inyong lugar at wala pang nagsusupply, bakit hindi mo pag-aralan at subukan at baka ang oyster mushroom ang mag-angat sa iyo sa buhay. Sa preparation naman ng crispy mushroom, ganito lang, napakasimple. Kailangan putulin yung mga dulo at kailangan malinis ang ating oyster mushroom.
Pagkatapos ibababad ito sa tubig at haluan ito ng mga harina at kung anong flavor na gusto mo. At pagkatapos, pwede mo na itong i-deep fry at ang kakalabasan, ito na yung product. At mainam maggawa kayo ng balot at pangalan kung ano ang gusto nyo. Para once na kayo ay makilala na kayo ay gumagawa ng crispy mushroom at iba-ibang produkto sa oyster mushroom, hindi mo mamalayan marami na ang tatawag sa iyo na gusto mag-order at gusto mag-reseller mga kaparmers. Ganito ang kanilang finished product. Napakaganda. Talaga naman mapapabili ang ating mga customer. Once na narinig natin ang crispy mushroom, baka mapalitan ang crispy kangkong. Hindi na sila bumili ng crispy kangkong. So napakagandang business opportunity at business idea ang pagkukultured ng oyster mushroom. Kaya kung nagkaroon kayo ng idea at gusto nyong pasukin ang oyster mushroom, maaari kayong mag-follow sa kanilang Facebook page. Inuulit ko, Blasito Mushroom Farm. Mga expert po sila at kaya kayong tulungan sa ganitong negosyo. So ayun lang mga kaparmers, sana nakapagbigay tayo ng munting idea, munting kaalaman about sa farming business na pwede nating pagkakitaan. Para sa mga iba pang mga video na ating upload, maaari kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. At pinapasalamatan ko rin ang Blasito Mushroom Farm sa pag-welcome nila sa atin at pagpasilip sa ating mga kaparmers para makapagbigay idea, inspirasyon sa mga gustong pumasok sa farming business.